This is Rumi, short for Russian, and I'm me. Welcome to our literary journey where we will explore one of the most influential novels in world literature, Things Fall Apart by Chinua Achebe. Pero bago natin himayin ang kwento, kilalanin muna natin ang tao sa likod ng obra. Sino nga ba si Chinua Achebe? Ano ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng nobelang ito? At bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong pinag-aaralan at pinahahalagahan sa iba't ibang bahagi ng mundo? Sa video na ito, sabay-sabay nating aalamin ang background ng author, ang buod ng nobela, ang mga aral at epekto nito sa buhay ng mga mambabasa at kung bakit itinuturing ang Things Fall Apart bilang isang dakilang akdang pampanitikan. Kaya, ihanda na ang inyong sarili dahil hindi lang ito kwento ng isang tao o komunidad. Ito rin ay kwento tungkol sa pagkakakilanlan, pagbabago, kultura, at ang mga hamong kinakaharap natin bilang lipunan. Tara, simulan na natin! Sino nga ba si Chinua Achebe? Si Chinua Achebe ay kilala bilang ang father of modern African literature. Lumaki si Achebe sa Nigeria sa isang environment na parang nasa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Sa bahay nila, Christian at Western educated ang kanyang pamilya. Pero sa labas ng kanilang tahanan, buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na kultura ng mga Igbo, ang kanilang mga paniniwala, kwento at kaugalian. Dahil dito, naintindihan ni Achebe ang parehong side. Nakita niya kung paano namumuhay ang mga Igbo bago ang kolonisasyon. At nakita rin niya kung paano nagbago ang kanilang lipunan dahil sa impluwensya ng mga dayuhan. Habang nag-aaral naman siya sa universidad, nakabasa siya ng mga European books tungkol sa Africa, katulad ng mga nobela ni Joyce Caryl's Mr. Johnson and Joseph Conrad's Heart of Darkness. Pero napansin niya na madalas inilalarawan ang mga Aprikano bilang savage, uncivilized, o walang sariling kultura. At dito siya napaisip, paano kung ang mga Aprikano mismo ang magkwento ng kanilang kasaysayan? Kaya, isinulat niya ang Things Fall Apart. Hindi lang para maglahad ng isang kwento, kundi para ipakita sa buong mundo ang tunay na buhay, kultura, at pagkatao ng mga Aprikano bago dumating ang mga mananakop. Sa madaling salita, ginamit ni Achebe ang kanyang sariling experiences at kaalaman para mabigyan ng boses ang Africa at maitama ang mga maling pananaw tungkol dito. Ngayong kilala na natin ang author at ang kanyang inspirasyon, alamin naman natin ang kwento ng nobelang nagbigay ng boses sa isang buong kultura, Things Fall Apart. Okonkwo begins as a man driven by a singular obsession, to be the opposite of his father Unoka, who was considered lazy and weak. Through sheer strength of arm, Okonkwo becomes a wealthy young farmer, a famed wrestler, and a high-ranking leader in the village of Umuofia. His status is solidified when the village is given a young boy named Ikemefuna as a peace offering from a neighboring clan. Over 3 years, Ikemefuna becomes like a son to Okonkwo and a brother to Okonkwo's eldest son, Woye. The first major cracks in Okonkwo's world appear when the Oracle of the Hills and the Caves decrees that Ikemefuna must be killed. Despite a stern warning from the elder Ogbuefi Ezeudu, who tells Okonkwo
That boy calls you father. Do not bear a hand in his death. Okonkwo participates in the killing to avoid appearing weak. This act deeply traumatized Woye and haunts Okonkwo, though he refuses to show it. The final collapse of Okonkwo's life in Umuofia occurs during Izeudo's funeral. In a chaotic salute to the dead, Okonkwo's gun accidentally explodes, killing Izeudo's son. Because killing a clansman is an abomination, Okonkwo is sentenced to 7 years of exile in his motherland, Pamta. As he pleads, his houses are burned and his animals slaughtered to cleanse the land. In Banta, Okonkwo is a broke man. Mourning his lost tribe, his uncle Ochendu attempts to comfort him with a powerful lesson on the role of the motherland, asking, "Why is Neka, Mother is Supreme, a common name? A man belongs to his fatherland when things are good, but when there is sorrow and bitterness, he finds refuge in his motherland." During this exile, news arrives of the arrival of white missionaries. They bring a new religion that challenges the very foundation of Igbo life. While Okonkwo views them with contempt, Woye is secretly drawn to the poetry of Christianity. The boy is captivated by hymns that seem to answer the deep questions he has held since Ikemifuna's death and the abandonment of twins in the forest. When Okonkwo discovers Woye's conversation, he nearly kills the boy, leading Woye to leave his father forever. The missionaries gain a foothold by surviving in the evil forest, a place where the villagers expected them to die. This perceived victory over local spirits leads to a surge in converts, particularly among the Osu, or outcasts, and those marginalized by traditional law. Okonkwo returns to Umuofia after 7 years, expecting to lead a warrior's resistance. Instead, he finds a fractured society. The white man has brought not just a church, but a government and a court system. His friend Obirika explains the cleverness of the colonizers. "He has put a knife on the things that held us together, and we have fallen apart." The tension reaches a breaking point when a fanatical convert named Enoch unmasks an Egugu, an ancestral spirit, a crime equivalent to killing a god. In retaliation, the clan burns the church. In response, the district commissioner tricks the village leaders into a meeting where they are imprisoned and humiliated. After their release, a final meeting is held in the marketplace when government messengers arrive to stop the gathering. Okonkwo's rage boils over and he beheads the lead messenger with his machete. He waits for the village to join the fight, but the crowd remains silent and confused. Realizing that Umuofia will not go to war and that his world has truly vanished, Okonkwo commits suicide. The novel ends with the district commissioner finding Okonkwo's body. Obirika, looking at his dead friend, tells the commissioner, "That man
was one of the greatest men in the mafia. You drove him to kill himself, and now he will be buried like a dog. The commissioner, unbothered, thinks only of how to include the story as a small anecdote in his book titled The Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Niger. He didn't understand that he had just seen the end of a great warrior and the end of the old ways of a mafia. And so, the story of Okonkwo ends, not with a grand battle, but with a quiet and lonely goodbye. Sa bahaging ito, aalamin natin ang naging impact ng nobela sa amin bilang mga mambabasa. Ano nga ba ang mga aral na aming napulot? Ano-anong realizations ang nagbigay sa amin ng panibagong pananaw tungkol sa kultura, tradisyon, pagbabago at pagkatao? Samahan ninyo kami habang ibinabahagi namin ang aming mga personal na pagninilay at ang mga mahalagang aral na iniwan sa amin ng Things Fall Apart ni Chinua Achebe. Para sa amin, ang Things Fall Apart ay hindi lamang isang kwento tungkol sa pagbaksak ni Okonkwo o ng komunidad ng Omofia. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ang mga ito ang nagsisilbing ugat ng ating pagkatao. Kapag unti-unti nating pinabayaan ang ating sariling kultura at hinayaang mapalitan ito ng impluwensya ng iba, nawawala rin ang isang bahagi ng ating identidad. Isa sa mga pinakatumatak sa amin ay ang karakter ni Okonkwo. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng nobela, nananatili siyang matatag sa kanyang mga paniniwala. Hindi siya nagpadaig sa impluwensya ng mga dayuhan at buong puso niyang ipinaglaban ng kulturang kanyang kinalakihan. Sa unang tingin, maaaring isipin nating siya ang larawan ng isang taong hindi sumusuko. Ngunit habang mas lumalalim ang kwento, mas naiintindihan natin na ang kanyang katigasan ay hindi lamang bunga ng katapangan, kundi bunga rin ng kanyang pinakamalalim na takot. Sa psikolohikal na pananaw, halos lahat ng naging desisyon ni Okonkwo ay hinubog ng kanyang takot na matulad sa kanyang ama na si Onoka, na itinuring ng lipunan bilang mahina at walang tagumpay. Dahil dito, itinago niya ang kanyang emosyon, pinili ang galit kaysa pag-unawa, at naniwalang ang pagiging malambot ay isang kahinaan. Dito namin napagtanto na minsan ang mga taong tila pinakamatitibay ay sila rin pala ang may pinakamabibigat na dinadalang sugat. At kapag ang ating mga takot ang siyang namamahala sa ating mga desisyon, maaari nitong sirain hindi lamang ang ating sarili, kundi pati ang mga taong mahal natin. Habang binabasa namin ang nobela, hindi namin maiwasang ihambing si Okonkwo kay General Antonio Luna. Pareho silang may matinding pagmamahal sa kanilang bayan, matapang at hindi madaling matinag pagdating sa kanilang paninindigan. Ngunit, pareho rin silang naging simbolo ng isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanilang ipinaglalaban. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang nasusukat sa tapang, kundi sa patuloy na pagprotekta sa pagkakakilanlan ng kanilang mga bansa. Ngunit marahil, ang pinakamalalim na mensaheng iniwan sa amin ng nobelang ito ay hindi lamang tungkol sa kolonisasyon ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pananakop na nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. Isang pananakop na mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng mga banyaga na sakupin ang isang bansa gamit ang armas. Minsan, sapat na ang impluwensya ng media o social media, teknolohiya at globalisasyon upang unti-unting mabago ang ating paraan ng pag-iisip.
Hindi natin namamalayan na mas kilala pa natin ang kultura ng ibang bansa kaysa sa sarili nating kasaysayan. Mas mabilis pa nating tangkilikin ang banyagang pananaw kaysa pahalagahan ang sariling atin. At kapag nangyari iyon, nagsisimula na ring mabura ang ating pagkakakilanlan. Ngunit ipinakita rin ni Chinua Achebe na hindi lahat ng tradisyon ay dapat ipaglaban ng walang pag-iisip. May mga kaugalian sa Omoofia na nagdulot din ng sakit at kawalan ng katarungan. Kaya para sa amin, ang tunay na mensahe ng nobela ay hindi ang bulag na pagkapit sa nakaraan, kundi ang pagiging matalino sa pagpili kung alin sa ating kultura ang dapat pangalagaan at alin ang dapat baguhin. Ang tunay na pagbabago ay dapat nanggagaling sa sariling pag-unawa ng isang lipunan, hindi ipinipilit ng mga taong nais burahin ang ating pagkatao. At marahil, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin ang Things Fall Apart. Dahil hindi lamang ito kwento ng Nigeria, kwento rin ito ng bawat bansang minsang sinubukang patahimikin. Kwento ito ng bawat taong minsang napaniwalang mas mababa ang kanyang pinagmulan. At higit sa lahat, kwento ito ng bawat henerasyong patuloy na hinaharap ang tanong. Kapag dumating ang panahon na kailangan nating pumili sa pagitan ng pagtanggap sa pagbabago at pagpapanatili ng ating pagkakakilanlan, sapat ba ang ating pagkilala sa sarili upang hindi tayo tuluyang mawala? Sa huli, ito ang pinakamahalagang aral na iniwan sa amin ng nobela. Ang isang lipunan ay hindi tunay na bumabagsak kapag ito ay sinakop. Ito ay tunay na bumabagsak kapag ang sarili nitong mamamayan ay nagsimulang kalimutan kung sino sila. Matapos naming basahin ang Things Fall Apart, mas naunawaan namin kung bakit hanggang ngayon ay kinikilala ito bilang isa sa mga pinakadakilang nobela sa mundo. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang dahilan kung bakit may tuturing itong isang literary masterpiece? Gamit ang mga pamantayang ibinigay sa atin, masasabi namin tunay na karapat-dapat ang nobelang ito sa pagkilalang iyon. Una ay ang artistry. Mula pa lang magsisimula ng nobela, makikita na ang husay ni Chinua Achebe sa paglalarawan ng kultura ng mga Igbo. Hindi niya lamang ikinuwento ang kanilang pamumuhay, kundi ipinaramdam niya ito sa mga mambabasa. Sa bawat tradisyon, seremonya, kasabihan at paniniwala, tila ba tinadala tayo ng nobela sa mismong komunidad ng Omoofia. Dahil dito, hindi lamang natin nabasa ang kanilang kultura, atin din itong naunawaan at napahalagahan. Ikalawa ay ang intellectual value. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumatak sa amin ang nobela. Hindi lamang ito nagsasalaysay ng kasaysayan ng kolonisasyon sa Nigeria, kundi hinahamon din tayo nitong pag-isipan ng mga tanong na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging malakas? Hanggang saan natin dapat ipaglaban ang ating paniniwala? At paano natin mapapanatili ang ating pagkakakilanlan sa gitna ng napakabilis na pagbabago ng mundo? Ito ang mga tanong na walang iisang tamang sagot. Ngunit patuloy tayong pinagninilay ng nobela. Makikita rin dito ang suggestive value dahil hindi lamang nito ipinapaunawa ang kwento, kundi pinaparamdam din ang bigat ng bawat pangyayari. Bilang mga mambabasa, hindi namin maiwasang maawa kay Okonkwo. Ngunit kasabay nito ay maunawaan din ang kanyang mga pagkakamali. Pinukaw ng nobela ang aming emosyon at imahinasyon, dahilan upang mas maging personal
ang aming koneksyon sa kwento. Taglay rin ng nobela ang spiritual value. Hindi ito tungkol sa relihiyon lamang, kundi tungkol sa mga pagpapahalagang moral na natutuhan namin. Itinuro sa amin ng nobela ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating pinagmulan, ngunit kasabay nito ay ang pagiging mapagkumbaba at bukas sa pag-unawa. Ipinakita rin nito na ang sobrang pagmamahal sa isang paniniwala ay maaari ring maging mapanganib kapag nawawala na ang ating kakayahang makinig at umunawa sa iba. Isa sa pinakamahalagang katangian ng nobelang ito ay ang permanence. Mahigit 60 taon na ang lumipas mula nang maalithala ang Things Fall Apart. Ngunit nananatili pa rin itong napapanahon. Sa kasalukuyan, maaaring hindi na kolonisasyon ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng maraming bansa. Ngunit, nariyan ang impluwensya ng social media, teknolohiya, globalisasyon, at maging ang pagkalimot sa sariling kasaysayan. Hindi na kailangan ng mga mananakop na sakupin ng ating lupain. Sapat nang mabago nila ang ating paraan ng pag-iisip upang unti-unti nating talikuran ang ating sariling pagkakakilanlan. Ipinapakita lamang nito na ang mensahe ng nobela ay buhay na buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kasunod nito ay ang universality. Bagamat nakasentro ang kwento sa Nigeria at sa mga Igbo, hindi lamang sila ang kinatawan nito. Sa aming pagbabasa, nakita rin namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Tulad ng mga Igbo, naranasan din natin ang kolonisasyon, ang pagbabago ng ating kultura at ang patuloy na paghahanap sa ating pambansang identidad. Ngunit higit pa rito, ang nobela ay sumasalamin sa karanasan ng bawat tao. Lahat tayo ay may pinanghahawakang paniniwala, may kinatatakutan at may laban na kailangang harapin upang mapanatili ang ating pagkatao. Kaya kahit saan man ito basahin at anumang henerasyon ang bumasa rito, nananatiling makabuluhan ang mensahe nito. At ang panghuli ay ang style. Isa sa mga pinaka-nagustuhan namin sa paraan ng pagsulat ni Chinua Achebe ay ang pagbibigay niya ng boses sa mga taong matagal na ring hindi narinig sa kasaysayan. Sa halip na ipakita ang Africa sa pananaw ng mga mananakop, ipinakita niya ito mula sa pananaw ng mismong mga taong nabuhay rito. Dahil dito, nabigyan ng dignidad at pagkatao ang mga karakter at naitama ang maraming maling pananaw na matagal nang ikinakabit sa kanilang kultura. Sa kabuuan, naniniwala kami na ang Things Fall Apart ay hindi lamang isang mahusay na nobela. Isa itong salamin ng kasaysayan, ng pagkatao at ng lipunan. Isa itong akdang patuloy na nagtuturo, nagtatanong, at gumigising sa kamalayan ng bawat henerasyon. At marahil, ito ang tunay na sukatan ng isang literary masterpiece. Hindi lamang ang husay ng pagkakasulat nito, kundi ang kakayahan nitong manatiling may saysay, anuman ang panahon, anuman ang lipunan, at anuman ang henerasyong bumabasa rito. At dyan na nga nagtatapos ang aming kwento patungkol sa nobelang Things Fall Apart ni Chinua Achebe. Muli, kami ang Rumi. Hanggang sa muli, paalam!